Humarap sa matinding pagsubok ang Pilipinas matapos bayuhin ng bagyong Yolanda ang ilang lugar sa Visayas Region. Napuruhan ng husto ang mga probinsya ng Leyte at Samar nang sila'y daanan ng ulan at hangin na umabot sa 235 km per hour. Dala ito ng bagyong Yolanda na may international name na Haiyan. Ito na ang sinasabing pinakamalakas na bagyong nanalasa, hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa kasaysayan ng buong mundo. Isa ang Giwan Eastern Samar sa masasabi nating lubos na naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Yolanda sa Visayas Region. Ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang Giwan ang pinakaunang naapektuhan ng bagsik ni Yolanda matapos itong maglandfall sa lugar bandang alas 3 na madaling araw noong November 8, araw ng Biyernes. Nagmistulang ghost town ang nasabing lugar matapos manalasa ang Yolanda nang humigit kumulang sa 3 oras. Sa lakas ng hanging dala nito, nasira ang maraming mga kabahayan at animoy mga palito ng posporo lamang na nagsitumbahan ang mga puno ng nyug. Marami ding mga establishmento ang nawasak. Ang mga kuryente at komunikasyon ay tuluyang nasira. Ang mga pangunahing pinagkakakitaan sa lugar ay bumagsak. Kaya naman halos paralisado ang takbo ng pamumuhay sa Giwan. Nang dahil sa nangyari, umabot sa 47,000 residente ng Giwan ang naapektuhan ng husto. Bata, matanda, lalaki at babae, hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Nagdulot ang nangyari ng matinding trauma sa lahat ng mga naninirahan sa Giwan. Ayon sa kwento ng ilang nakaligtas, parang 10 eroplano ang paulit-ulit umanong dumaan sa kanilang lugar dahil sa lakas at tindi ng hangin. Nag-zero visibility din daw sa lugar dahil naman sa malakas na buhos ng ulan. Sa kasaysayan ng Giwan, ito raw ang unang pagkakataong may ganitong pangyayari. Pagsimula ng hangin, mga alas 10 ng gabi, tapos nandun na ako sa bahay. Tapos pag alas 4, lakas na, nalipad ng mga sin, nagiba ng mga bahay. Tapos paglaki na sa tubig, pumunta ko doon sa ibang bahay, doon ako nagkubli. Tapos paglaki, pag ganun na sa hawak ang tubig, sabay dito na, umakyat na ako sa kuwan, yung pader. Umakyat ako, nahirapan ako kasi ang taas ng pader. Tapos ang tubig, nakita ko na yung malaking luna na punta na sa amin. Isang bangungot nga para sa mga taga dito ang nangyaring sakuna. Tandang-tanda pa nila kung paano'y sa isang iglap nilipad ng malalakas na hangin ang kanilang bahay. Sa ulan, mas malakas talaga siya. At saka yung hangin niya, malakas na malakas rin. Parang umiikot pa yata siya. At saka yung sabi ng iba namin na sa labas ng bahay na yung hangin daw yan, hindi lang daw hangin. Parang mayroong lindol na rin na kasama noon. Kaya nga yung mga bahay kahit na malaki, mga semento na sera. Ilang residente ang nagtamo ng matinding sugat. Sa kasamaang palad, may mga naitalang tao na nasawi dahil sa pagbayo ng bagyong Yolanda. Sa ulat ng lokal na pamahalaan ng Giwan, 79 na katao ang namatay sa kasagsagan ng pananalasa, samantalang mahigit sa 2,000 ang nasugatan. 16 naman ang tinatayang nawawala. Malaking pinsala din ang idinulot ni Yolanda sa kabuhayan ng mga taga-Giwan. Aabot sa humigit kumulang 400 milyong pisong halaga ng mga pananim at palaisdaan ang nasayang. Samantala, nasa mahigit 7 bilyong piso ang nasira sa mga infrastruktura ng Giwan. 6 na po ang kabuuang bilang ng barangay sa Giwan. Matapos ang Yolanda, nahirapan ng mga taga dito kung papaano muling magsisimula. Naging malaking problema nila dito ang pagkukunan nila ng pagkain at malinis na tubig. Kaagad namang umaksyon ang lokal na pamahalaan upang solusyonan ang pangangailangan ng mga tao. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nagpadala dito ng sako-sakong relief goods upang mairaos ng mga residente ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod sa pagkain at tubig, nagpadala din ng hygienic kits, banig, mga damit at iba pa nilang pangangailangan. The first 2 days of the relief distribution, the resources came from the local government unit. So after 3 days, exhausted na yung sa amin, may mga dumating naman ng mga international and national organizations na nagbigay ng mga donation. So the
provided food packs and non-food packs. At saka yung mga hygiene kits, ganoon, at saka mga shelter materials. Ngunit hindi naging madali para sa mga otoridad ang pagpunta sa iba't ibang lugar sa Giwan. Ilang punong kahoy at mga yero kasi ang nakahampalang sa mga kalsada na naging dahilan upang ng mga truck na magdadala ng relief goods. Bukod pa dito, pahirapan din ang pagkuha ng gasolina dahil sa pagsasara ng mga gasoline station dito sa bayan. Ngunit dahil sa tulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA, local government units at ilang non-government organizations, naialis ang mga malalaking harang sa mga kalsada. Dahil dito, bulto-bultong mga truck ang nagsidatingan. Dala-dala ang mga tulong para sa mga tao. Araw-gabi, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief goods. Samantala, bumuhos naman ang tulong mula sa international communities bilang pakikisa sa mabilis na pagbangon ng mga nasalanta. Ilan sa mga bansang tumutulong dito sa Giwan ay ang France, Belgium, South Korea at Amerika. Rumesponde ang ibang bansa upang tulungan ng mga taga-Giwan sa iba pa nilang pangangailangan. Ang Medicine Sans Frontiers, isang organisasyong kinabibilangan ng mga doktor mula sa Belgium at Spain, ay nagsagawa ng medical mission. The Médecins Sans Frontières means Doctor Without Border. We are from Belgium, but actually this organization is around the world. So here in Philippines, we are on many places. Dagdag pa dito, nag-donate naman ang International Committee of the Red Cross o ICRC ng ilang generators para ang ilang pumping stations sa Giwan. Nasira kasi ng malalakas na hangin ang linya ng tubig na siyang dahilan upang mawalan ng supply sa buong bayan. At 2 linggo nga matapos manalasa ang bagyong Yolanda sa Eastern Samar. Kapansin-pansin na ang unti-unting pagbangon ng Giwan mula sa kalamidad na kanilang naranasan. Ngayon po, nag-stabilize na po siya. Control po natin yung peace and order. Nag-uumpisa na po yung mga tao na bumangon. Nag-uumpisa na rin po sila na mag-construct ng by their own means yung kanilang mga bahay. But we still need food dito, temporary shelters para sa mga tao. And then immediate din po yung para sa hospital kasi yun ang buwang primary na pangangailangan ng mga tao po dito. Mas lumakas po yung pag-asa, mas lalong lumawak ang pag-asa ng mga tao dito po sa Giwan. Bumabalik na kahit paano sa normal ang pamumuhay ng mga Giwanon. Namamasada na ang ilang pedicab at tricycle. Abala na din sa pamimili ang mga tao matapos magbukas ang ilang maliliit na tindahan at ang pamilihang bayan. Higit sa lahat, mababakas na sa mga mukha ng mga taga dito ang ngiti asa na kahit anong pagsubok ang dumaan ay talaga namang ito ay malalagpasan. Nagsimula na din silang magkumpuni ng kani-kanilang sirang bahay mula sa mga pira-pirasong yero at kahoy. Pinagsama-sama nila ito upang kahit papaano'y matakpan ang kanilang mga bubungan na nilipad ni Yolanda. Ang katatagang ito na ipinapakita ng mga taga dito'y patunay lamang na abot kamay na nila ang tuluyang pag-ahon mula sa pinsalang dinala ng bagyong Yolanda. Ang katangiang ipinapakita natin sa oras ng kalamidad ay isang halimbawa na kahit ano pang dagok ang ating kaharapin, tayo ay hindi papatinag. Tayo ay mga Pilipino. Sama-sama tayo sa pagbangon.